Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Nakita ng mga duwende ang dalawang tao sa itaas nila sa batong haligi. Si Zion, na unang beses silang makita, ay namangha sa kanilang anyo. Pero mabilis na napalitan ng pagkadismaya ang kanyang paghanga nang marinig niya ang kanilang plano. Mungkahi ng isa sa mga duwende na ihagis ang mga tao sa halimaw para habulin sila at maging panakip. Nagulat si Zion, narinig niyang marangal na lahi raw ang mga duwende, pero ang mga ito'y nagmumungkahing isakripisyo sila bilang pain. Naisip niya na kahit ang kalahating duwende na si Kay ay mas mabuti pa sa kanila. Bago pa niya maproseso ang kanilang kalupitan, nakaakyat na ang mga duwende sa batong pader at nakatayo na sa harap nila. Hindi nag-aksaya ng oras ang punong duwende, sumigaw siya sa mga tao, inuutusan silang bumaba sa bato. Maliwanag ang kanyang intensyon, gusto niya silang bumaba at akayin ng mahiwagang halimaw palayo para makatakas sila. Buong grupo ay nag-akma ng paninindigan, nakahugot ang mga sandata, handang pilitin silang maging pagkain ng halimaw. Sinubukan ni Zion na makipagkasundo, itinuro na sapat naman ang bilis nila para makatakas mag-isa. Bakit kailangan pa nilang isakripisyo sila, pero walang epekto ang kanyang mga salita? Biglang, isang alon ng napakalakas na pumipigil na presyon ang dumaan sa buong lugar, na nagpabigla sa lahat. Noong una, inakala ni Zion na may isang pambihirang mahiwagang halimaw na dumating. Tila naramdaman din ng mga duwende ang parehong pumipigil na presyon. Nakatigil ang kanilang mga mukha sa takot, pero mabilis niyang na-realize na ang pakiramdam na ito ay hindi nagmumula sa isang papalapit na halimaw. Ito ay isang primal na instinct ng kaligtasan na na-trigger ng dalisay at walang halong takot. Ito ay isang sindak na hindi katulad ng anumang naramdaman niya. Kahit na nakaharap na niya ang hindi mabilang na mahiwagang halimaw at nagising na mga tao. Likas niyang sinubukang hanapin ang pinagmulan ng napakalakas na aura na ito. Lumaki ang kanyang mga mata sa takot ng mapagtanto kung saan ito nanggagaling. Ang pinagmulan ng pumipigil na presyon na ito ay walang iba kundi ang kanyang sariling maestro, si Dedan. Napakalakas ng intensyon ng matanda na pumatay kaya't halos pisikal na puwersa na ito, nasasakal ang lahat ng nasa paligid niya. Tuluyang naparalisa ang mga duwende, nawasak ang kanilang pagpapanggap na tapang. Nauutal ang pinuno. Hindi maintindihan kung paano magkakaroon ng ganoong kapangyarihan ang isang ordinaryong tao. Paano kayang umiral ang ganito? Sinubukan niyang palakasin ang kanyang loob, sumigaw sa kanyang mga kasama na magpakatatag. Tao lang siya, pero walang silbi ang kanyang mga salita. Nakaluhod na ang kanyang mga kasama, tuluyang nasira ng aura ng matanda. Hindi siya makapaniwalang nakaluhod sila sa harap ng isang tao. Nadaig ng halo ng takot at pagmamataas, gumawa siya ng nakamamatay na desisyon. Ipinahayag niyang kailangan niyang patayin siya, inipon ang kanyang lakas, nagpakawala siya ng mahiwagang palaso. Kumbinsido na hindi dapat umiral ang isang taong ganito, sumigaw si Zion habang pinapanood ang nakamamatay na proyektil na lumilipad patungo sa kanyang maestro. Lubos na takot, pero hindi man lang kumibo si Dedan. Nakatayo lang siya roon nang hindi gumagalaw. Sa isang pitik ng kanyang pulso, walang kahirap-hirap niyang nasalo ang sobrang lakas na palaso bago pa man ito tumagos sa kanyang leeg. Lumingon siya, ang kanyang mukha ay isang maskara ng dalisay at walang halong galit. Ang pinuno, na labis na natakot, sinubukang pagsamahin ang kanyang grupo, sinabihan silang mag-akma ng paninindigan sa laban. Sumigaw siya na kailangan lang nilang patayin ang tao at magiging maayos ang lahat. Biglang, may isang boses na pumutol sa kaguluhan, nagtanong ng nakakapangingilabot na tanong. Paano kayo nakaligtas? Bago pa man makareaksyon ng sinuman, isa sa mga lalaking duwende, si Jorah, ay natumbasan. Biglang lumitaw si Dedan sa harap niya, hawak ang ulo ng duwende. Some angle si Dedan na dapat ay pinatay na niya silang lahat dekada na ang nakalipas. Sumigaw ang kanyang mga kasama na pakawalan si Jorah. Nagalit dahil ang isang tao lamang ay maglalakas loob na hawakan ang isang duwende. Lumakas ang hawak ni Dedan, muli niyang tinanong ang kanyang tanong, ang kanyang boses ay mababa at nakamamatay. Paano kayo mga hayop na nakaligtas? Umungal siya,
hinihinging malaman kung sino ang pinatay nila upang makaligtas ngayong pagkakataon. Ang tanong ay nagpapahiwatig ng madilim na nakaraan sa pagitan niya at ng grupong ito. Dinagdagan pa niya ang presyon at may kasuklam-suklam na langgitmut, pumutok ang ulo ni Jorah na parang kamatis. Tumingin ang natitirang mga duwende nang may takot. Sa isang kisap mata, pumadyak si Theoden pababa, nagpadala ng shockwave na nagpatambas sa mga duwende. Naalala niya ang kanilang baluktot na loika, hindi mahalaga kung ilang tao ang mamatay para sa atin, dahil ang buhay ng tao ay mas mababa pa sa insekto. Karapat-dapat mamatay ang mga tao, hindi ang mga duwende. Sumabog ang galit ni Theoden, sumigaw siya na dahil sa mga tulad nila, kahit na nakita na nila kung ano ang naging mundo, hindi pa rin sila nagbago kahit kaunti. Si Zion, na nahuli sa kaguluhan, ay tuluyang natulala. Ano bang sinasabi niya? Ang mga salita ng kanyang maestro ay umalingaw sa kanyang isipan. Ang mundo ay naging ganito dahil lahat sa lahing hindi tao. Kasabay nito, pumutok ang lupa, ang mahiwagang halimaw na tinatakbuhan ng mga duwende ay sa wakas ay nagpakita, isang napakalaking halimaw sa ilalim ng lupa. Sumigaw ang mga duwende sa takot habang nahuhulog sila patungo sa napakalaking nilalang na tinatawag nilang Sulcaras. Sinamantala ng mga duwende ang perpektong pagkakataon, hiniling sa kanyang kasama na ipaglab ang halimaw laban sa mga tao. Sumigaw ang isa sa kanyang kasamang si Ikera na ihagis muna ang mas maliit na taong si Zion sa halimaw. Habang abala ang halimaw, plano niyang ikulong ang taong pumatay kay Jorah. Pero nang lumingon siya, lumaki ang kanyang mga mata sa gulat. Tila nahati ang mundo sa dalawa, si Theoden, isang pahid ng galaw, ay kumilos na, hinati ang halimaw at siya sa isang suntok. Hindi siya tumigil, pinatay ang dalawa pang duwende sa isang kisap mata habang nahuhulog sila patungo sa halimaw. Bumaba siya ng may biyaya, sinalo ang isa sa mga duwende sa kanyang mukha. Sa nakapangingilabot na kalmado, muli niya itong tinanong, malapit ang inyong baryo, hindi ba? Nag-alok siya ng kasunduan, pakakawalan niya ito kung sisigat, pero sumagot ito ng mga mura. Kaya, dinampot niya ito ng mariin sa lupa. Ang kanyang walang buhay na katawan ay nakalatag na ngayon sa hukay na may umaapaw na pulang katas. Ang silweta ng matandang mandirigma ay animoy bangungot. Ang huling duwende ay nanginginig na ngayon, nagmamakaawang huwag nang lumapit pa. Si Zion, sa wakas ay nagising mula sa kanyang pagkabigla, ay nagmadaling lumapit, nakiusap sa kanyang maestro na tumigil, pero itinulak lang siya ni Theoden pabalik sa isang kaway ng kamay. Ang pag-atake ay nagpabagsak kay Zion, pinalipad siya pababa sa lupa. Bamaling siya sa nanginginig na duwende, kinutya ito sa panginginig sa harap ng isang tao. Sa malapad at baliw ng ngiti, huli niya itong tinanong, sabihin mo sa akin kung nasaan ang baryo ninyo. Hindi makapaniwala ang duwende na may isang taong makakaalam ng baryo ng mga duwende. Ang labis na takot sa kung ano ang kanyang gagawin ay tuluyang sumire sa kanya. Pero isang sulyap lamang sa mga mata ng lalaking ito ay nagpawala sa kanyang isipan ang kapakanan ng kanyang lahi. Umikot ang kanyang mga mata, itinuro ang direksyon ng baryo. Ngumiti si Theoden, nakuha na niya ang impormasyong gusto niya. Agad siyang nagsimulang magmakaawa para sa kanyang buhay, nakikiusap na siya ay mali at siya ay nagsisisi. Lumipad si Theoden patungo sa direksyon ng baryo, lumikha ng alikabok sa kanyang dinadaanan. Nang kumalma ang alikabok, naiwang mag-isa ang duwende. Isang alon ng ginhawa ang dumaan sa kanya, at napahagalpak siya ng tawa. Nakaligtas siya, pero panandalian lamang ang kanyang ginhawa dahil bigla siyang nadapa. Ang kanyang kapalaran ay hindi tiyak. Sa malapit, bumangon si Zion mula sa mga durog na bato, duguan at bagbog. Bulong niya ang tungkol sa baliw na matanda, napagtantong kung hindi dahil sa kanyang bagong breastplate, mayroon siyang hindi bababa sa 4 na bali na tadyang. Tumingala siya, masakit ang kanyang katawan, at tinawag ang kanyang maestro. Nakita niya ang pagkawasak, ang mga bangkay, at ang labis na kapangyarihang ipinakita ng kanyang maestro. Bakit kailangan niyang lumayo ng ganito? Si Zion, na tumangging maiwan, ay nagpumilit na tumayo at sumigaw pagkatapos niya. Tinanong kung saan siya pupunta. Naalala niya ang nakapangingilabot na mga huling salita ni Theoden kay Jorah. Dapat ay pinatay ko na kayong lahat dekada na ang nakalipas, saan kayo nagtatago,
Ang galit na tanong ng kanyang maestro tungkol sa mga lahing hindi tao na may pananagutan sa kalagayan ng mundo ngayon ay may dalang bagong nakakatakot na bigat.